So para sa akin guys, okay lang naman tong motor na to kahit beginner ka. So wag na kayong bumili nito guys. Hindi kayo papasayahin ng motor na to. Hello guys, what's up sa inyo? So nandito naman tayo sa panibagong vlog natin guys. Pansin nyo guys, sa vlog ko walang pasyal-pasyal eh, no? So ngayon guys, i-share ko sa inyo yung riding experience ko sa Z900 SE natin. So kumbaga parang 4 months 4 months of using this bike. So kung ano ba yung mga na-experience natin, so i-share ko yun sa inyo guys. And bago yun, ipakita ko muna sa inyo guys tong motor natin. So let's go. So nandito tayo ngayon sa inyong Philippine Arena guys. So ngayon papakita ko lang sa inyo guys yung Z900 SE natin. So as of now 3,361 kilometers siya. And I think magpo 5 months na ata to sa akin, or 4 months ganyan. So ngayon guys, share ko lang sa inyo kung ano yung mga upgrades and accessories na nilagay natin dito sa motor. So meron tayong push lock guys na cellphone holder. Then ito yung side mirror natin guys. So nabili ko lang to sa Shopee. Nakalagay Rise Save. So naka-bar end tayo before, and sabi kasi nagkakahulian doon, so tinanggal muna natin siya. Then naglagay tayo na itong pangharang dito sa fluid brake natin, brake fluid, sorry. Tapos meron tayong lagayan ng pang mount sa camera. Then so dito meron tayong radiator cover pang Z9. So nagpalit na ako neto guys. Tapos meron tayong auxiliary light. So mini driving light lang siya guys. And nagustuhan ko siya kasi maliit lang. Tingnan nyo, parang hindi halata, diba? So maganda siya. Tapos meron tayong Evotech na axle slider or frame slider. Tapos engine cover. So baliktaran yan guys So ito yung axle slider, tapos engine cover. Then ito guys, so DIY lang rin natin to, yung extender para hindi masyadong tumalsik sa radiator natin. Tapos meron din siyang Evotech na slider dito sa harap. Tapos Evotech din na spools. Tapos ano pa ba nilagay natin dito? Ito guys, sa side stand enhancer. Tapos ito guys, yung exhaust natin. So V-Lane R11 tong exhaust. So breadbox delete lang ginawa natin dito guys. DIY rin siya, wala naman ako video kaya hindi ko mapakita sa inyo, pero DIY lang yan. So pinutol lang natin doon. Tapos bumili tayo ng mid-link tsaka itong connector sa pipe. Tapos itong carbon guys, bili lang rin tayo. So halos lahat ng accessories na nilagay dito guys is DIY lang. So tayo lang gumawa. Ang hindi lang natin nagawa dito is yung wiring nito. Ay actually lahat pala ito hindi ko nagawa kasi hindi ako marunong yan. Pero yung tambucho, yung mga accessories na nilagay, lahat yan, so DIY. So guys, ayun lang naman yung mga accessories na nakalagay dito. And sound check natin guys para marinig nyo. Ito guys, sound check natin. Yan guys, kinig nyo ba? Pakinggan nyo guys. Yun, ayun ang tunog ng exhaust natin guys.
So tara guys, alis tayo and share ko naman sa inyo yung experience natin sa motor na to with 4 months of using it. So ayun guys, so ayun yung mga accessories na nilagay ko dito sa motor. Gumawa na akong video niyan dati guys eh, pero ano, sa Facebook lang yun eh. Ayun yung unang video yung in-upload ko. Ano pala guys, hindi ko nasabi na sa accessories nagdagdag din tayo nito. So ito guys, flange to, nalagayan ng tank bag. So ayan, inad ko pala yan, nakalimutan ko sabihin doon. So wag na kayong bumili nito guys, hindi kayo papasayahin ng motor na to, kasi sobrang saya ng mararamdaman nyo dito. So sobrang saya ako sa motor na to guys. Sobrang sulit. And nabibigay niya guys yung ano, takbong hinahanap ko. So para sa akin sakto na yung ganito as of now. So okay na to para sa akin. So 4 months of using this guys, wala naman akong, actually magpa 5 months na ata to, hindi ko sure. So wala naman akong problemang mga na-encounter. Tsaka yung mga issue, so wala akong na-encounter na ganun. So ngiti lang guys sa labi yung binigay sa akin nito. So walang problema, all goods. Saktong sakto siya sa akin guys. So first time ko magka big bike ah. So para sa akin guys, okay lang naman tong motor na to kahit beginner ka. Sa totoo lang, kasi ako first bike ko rin naman talaga to, although naka-experience ako ng iilan. So okay lang rin naman kahit beginner ka tapos ganto big bike, ganto magiging first na big bike mo. So from scooter magja-jump ka ng 948cc. Di ko naman siya gine-gatekeep bilang dapat may experience na. So okay lang rin naman, since may riding modes nga siya guys. So pwede naman magpag-practice nyo yung rain mode, ganyan. Tapos pwede nyo siya i-lowering kit kung mahirapan kayo sa tingin nyo. Lowering kit nyo na lang siya, then balik nyo na lang sa stock pag nasanay na kayo, 'di ba? Kasi guys, kung bibili pa kayo ng kunyari, ito naman talaga yung gusto nyo, first time nyo palang magkakaroon ng big bike, parang gusto nyo muna kunyari mag Z400, 650, parang masasayang lang yung pera nyo dun guys. Kung ito naman talaga yung gusto nyo, tapos dadaan pa kayo dun, why not go straight na lang sa Z900, diba? Kung ito yung gusto nyo motor, since madadaan naman siya guys sa practice, tsaka sanay lang. Gamitin nyo lang araw-araw yan motor nyo and familiarize nyo. Pag nakilala nyo yan, matik yan guys, kahit beginner kayang-kaya nyo to. Di rin naman siya ganun kabigat eh. So ingat-ingat na lang rin. Ayun yung masasabi ko guys. Sa kung pwede ba to sa beginner is yes, pwede. Basta alam nyo guys kung paano nag-work yung manual ayun lang, na pwede to sa beginner, basta marunong kayo mag-manual yan. Tapos guys, ang bukod dun sa kasiyahan na experience ko dito is magastos din. Gastos sa langis tsaka sa gas. So ngayon 3,000 pa lang yung auto. Malapit na ako mag second PMS guys, second change oil. Ang first change oil ko is nung 900 kilometers to. Sabi ang change oil daw talaga is 6,000,
Pero di ko na siya papaabutin doon. So around 4 to 5,000 ganyan. So in between doon sa numbers na yon is change na natin to. Wala naman akong any bad experience dito sa motor guys, or bad review. Maliban pala pag ano guys, high speed siya. So magaan yung manibela, medyo tinatangay siya. So ang ibig sabihin ko sa high speed guys, yung ano talagang high speed. So 200 plus kilometers per hour. Medyo ano, hangin. Manageable naman siya, pero mahirap din. Baka mamaya kasi ano, 'di ba? Baka lumakas yung wiggle niya. So nasusolusyonan naman 'yon by using steering damper. Pero as of now guys, wala pa tayong steering damper, since di naman talaga tayo racing. Mare-recommend ko rin sa inyo to kung beginner kayo, kung ito talaga yung gusto nyong motor. So wala pa kayong experience guys and ito na yung gusto nyong motor, all goods lang yon, so walang problema. And i-end ko na guys yung video dito guys, so pauwi na rin ako. Thank you for watching guys. I hope you like our video. Like, comment and subscribe kayo guys ha. Yun lamang. Nag-aabutan sila guys. Ayun guys, thank you for watching guys. See you next vlog guys. Bye bye.